Nagsimula ang kwento kung saan ay magkasamang nanonood ng boxing ang mag-ama. Ang batang ito ay si Travis Austin, isang batang matapang lalo na kung sinasaktan ang mga taong mahalaga sa kanya. May nakababatang kapatid si Travis na nagngangalang Kelly, ngunit hindi sila magkasama dahil hiwalay ang kanilang magulang. Isang araw ay nagdesisyon ang ama ni Travis na iwanan siya sa orphanage. Walang nagawa si Travis kundi ang umiyak na lamang habang papalayo ang kanyang ama. Lumipas ang maraming taon at ganap ng binata si Travis at ngayon ay naghahanda siya para lumaban sa light heavyweight boxing title. Pinalakas ang loob ni Travis ng kanyang coach at ng itinuturing niyang kapatid na si Eddie. Naroroon din ang kanyang girlfriend na si Dana upang magbigay ng suporta. Nagsimula ang laban ngunit hanggang round 3 ay malalakas na suntok ang tinanggap ni Travis mula sa kalabang si Roman. Nang sumapit ang ika-4 na round ay nagsimula ng kanyang counterattack si Travis, ngunit nawala siya sa focus dahilan upang bumagsak. Naalala ni Travis ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan na naging instrumento upang makamit ang tagumpay. Matapos ang madugong laban ay nagkaroon ng pagdiriwang sa bahay ni Travis. Masaya ang lahat at maging ang anak ni Eddie na si Ashley ay tuwang-tuwa nang makita ang napanalunang belt. Makikita rin doon si Joe Nigerian, isang kaibigan ni Travis na bagong laya at isa ring professional boxer. Naroroon din ang isa pang kaibigan ni Travis mula sa orphanage na si Dennis at makikita ang paghanga sa kanya ng lahat ng bisita. Dahil lumalalim na ang gabi ay nagdesisyon si Eddie na umuwi kasama si Ashley. Nagpaalam si Ashley na mananatili muna bagay na sinuportahan naman ni Travis kaya't wala nang nagawa si Eddie. Pinuntahan ni Joe si Travis at pinakilala si Rico na isang promoter ng underground boxing. Nagpasalamat si Rico dahil malaking pera ang napanalunan nito sa tagumpay ni Travis. Binigyan ng mamahaling relo ni Rico si Travis at nangako ng suporta sa oras na kanyang kailanganin. Sumunod na araw ay natagpuan ni Dana na wala ng buhay si Ashley. Natakot ang lahat sa pagdating ni Eddie na noon ay malakas ang pag-iyak dahil sa pagkamatay ng nag-iisang anak. Matapos ang paglibing kay Ashley ay binalikan ni Eddie si Travis. Nangako si Eddie na pagbabayarin si Travis dahil para sa kanya ay si Travis ang may kasalanan sa nangyari. Sumunod na eksena ay pinapaliwanag ng abogado ni Travis na madali lamang malusutan ang kaso dahil hindi naman si Travis ang salarin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Travis at nagdesisyong magpakulong ng 2 taon upang mapagaan ang loob ni Eddie. Sa bilangguan ay laging nabubuli si Travis dahil ayaw niyang makipaglaban. Madalas ang pagbisita ni Dana at nangakong hihintayin ang paglaya ni Travis. Isang araw ay inabangan ng nagngangalang Bobby si Travis dahil ilang ulit na niyang tinanggihan ang hamon nito. Sumunod na araw ay biglang bumisita ang matagal nang nawawalang ama ni Travis. Mahaba ang kanilang pag-uusap ngunit makikita pa rin ang pagkainis ni Travis sa kanyang ama. Habang masama ang loob sa kanyang ama ay nakita ni Travis si Bobby na nais siyang hamunin. Hindi nakapagpigil si Travis at binugbog si Bobby hanggang sa mawalan ito ng malay. Dahil sa pangyayaring ito ay nadagdagan ng 2 pang taon ang hatol kay Travis kaya't tinawagan niya si Dana upang kalimutan na siya ng babae. Mabilis na lumipas ang 3 pang taon at nakalaya na si Travis. Naging matapat pala si Dana at ito pa ang sumundo sa kanya. Nang makarating sa bagong bahay ni Dana ay sinubukan itong lambingin ni Travis. Kumain ng 2 at napag-usapan nila si Joe na ngayon ay nakuha ang titulo bilang World Boxing Champion. Nagtaka si Travis dahil hindi man lang siya dinalaw nito noong nasa bilangguan pa. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Travis si Joe at makikitang matagumpay na nga ito sa buhay. Nakiusap si Travis kay Joe na tulungan siyang makabalik sa pagiging boksingero, ngunit hindi pumayag si Joe. Ang nakakagulat pa ay si Eddie ang nagsanay kay Joe at ito na ang pinalit sa kanya bilang boxer ng kanilang team. Ang masaklap pa ay nagkaroon din ito ng relasyon kay Dana noong siya ay nakakulong pa. Labis na nagalit si Travis at nais nang bugbugin si Joe, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Umalis si Travis at kinumpronta niya si Dana kung tunay ang mga sinabi ni Joe. Ayon kay Dana ay nagawa niya ito dahil sa pangangailangan. Hindi ito tinanggap ni Travis kaya't napilitan siyang lumayas sa bahay ng babae. Tinanggap ni Travis na nawala na ang dating magarbong buhay at pinuntahan si Dennis upang makituloy ng ilang araw. Humingi na rin siya ng tulong kay Dennis dahil sadyang hirap siyang kumita ng pera. Nakiusap siyang dalhin siya kay Rico na kilala ang pangalan pagdating sa underground boxing. Tanging boxing ang alam ni Travis at ito ang pinakamadaling paraan upang kumita siya ng pera kahit palubhang mapanganib ang kanyang gagawin. Sa pagdating ni Travis ay agad siyang binigyan ng laban bagay na ikinatuwa ng mga manonood. Agad pumayag si Travis dahil kailangan niyang kumita ng pera.
Isang laban lamang ang nais niya, ito ay dahil sa usapan ng pagbabayad. Ngunit napakaliit lamang pala ng mapapanalunan at sapat lamang para ilang araw niyang gastusin. Tinulungan siya ni Dennis at dinala sa isang professional boxing gym. Subalit ang may-ari ng gym na si Frank ay hindi tinanggap si Travis dahil isa itong ex-convict. Sa pakiusap ni Dennis ay tinanggap ni Frank si Travis, ngunit bilang isang janitor lamang. Isang boxer na nagngangalang Michael ang nagsasanay roon dahil nalalapit na ang laban nito. Sinubukan magbigay ng payo ni Travis kay Michael, ngunit nagalit si Frank dahil ito ang coach ni Michael at si Travis ay janitor lamang. Narinig ito ni Harry kaya't pinayuhan nito si Travis na gawin niya ang mga nais niyang gawin sa gym kapag wala si Frank. Isang araw ay nalaman ni Frank na nagsasanay si Travis kaya't nagalit ito sa kanya. Ang dahilan pala ni Frank ay ang pagpili ni Travis na iwanan ang boxing at magpakulong sa krimeng hindi naman siya ang may sala. Napag-isip-isip ni Frank na magagamit niya si Travis dahil ang makakalaban nila ay si Joe at Eddie. Ginawa niyang sparring partner ni Michael si Travis dahil kabisado niya ang mga estratehiya ni Eddie. Isang araw ay tuluyan ng tinanggap ni Travis ang mapapait na karanasan at mga kabiguan sa buhay. Nagkaroon na siya ng kapayapaan ng loob at nagdesisyong puntahan ang kanyang ama. Mahabang panahon na rin siyang nawalay sa kanyang ama at ngayon ay panahon na rin upang buuin muli ang kanilang pamilya. Sa kanilang pagkikita ay naiyak na lamang ang kanyang ama at binigay ang isang envelope. Hindi akalain ni Travis na ang laman nito ay mga larawan ng kapatid niyang si Kelly na mahabang panahon na rin niyang hindi nasisilayan. May sarili na rin itong pamilya at binyayaan ng 2 anak. Kasama ng mga larawan ay ang contact number ni Kelly na sinadyang ilagay ng kanyang ama upang makapag-usap ang magkapatid. Kinagabihan ay bumalik ng bahay ni Dennis si Travis at habang nagluluto ay nagkukwentuhan ang dalawa. Biglang nakatanggap ng mensahe si Travis na nagsasabing nasa hospital si Michael dahil sa aksidente. Lubhang napuruhan si Michael kaya't hindi nito kayang labanan si Joe sa nakatakdang araw ng laban. Sinamantala ni Travis ang pagkakataon upang palitan si Michael, ngunit hindi pumayag si Frank. Narinig ni Harry ang mga sinabi ni Travis at pumayag itong lumaban kay Joe dahil wala na rin silang ibang makukuha. Kinagabihan ay masinsinang kinausap ni Travis si Frank. Napag-usapan nila ang kanilang mga nakaraan at mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Dito ay nalaman nilang halos walang pagkakaiba ang kanilang mga pinagdaanan, kaya't madali nilang naunawaan ang bawat isa. Ngayon ay napagtanto ni Frank na sa paparating na laban ay kailangan ni Travis ang kanyang suporta upang makamit nila ang tagumpay. Simula sa araw na iyon ay tinanggap na ni Frank si Travis bilang bagong kasapi ng kanilang team. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Harry si Eddie at Joe. Ibinalita nitong si Travis ang makakaharap ni Joe dahil sa nangyari kay Michael. Nainis si Eddie dahil ayaw na sana nitong makita na muling tatapak sa ring si Travis. Sa kabilang dako ay puspusan naman ang pagsasanay ni Travis upang maibalik ang lakas at bilis ng kanyang katawan kagaya ng panahong siya ang kampyon. Isang gabi ay nagkita si Dana at Travis. Nasa labas noon si Joe at nagdesisyong kausapin si Travis. Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Joe na siya ang dahilan kung bakit namatay si Ashley sa bahay ni Travis. Hindi lamang iyon kundi ay ginalaw rin ni Joe si Ashley bago ito tuluyang pinatay. Dito ay lumabas ang katotohanan na ang pagkawala ng lahat ng meron si Travis at ang kanyang pagkakakulong ay plinanong lahat ni Joe. Labis na ikinagalit ni Travis ang kanyang mga nalaman, ngunit kinontrol niya ang kanyang emosyon at planong sa ring na lamang ito ilabas. Sumunod na araw ay bumisita si Travis at Dana sa puntod ni Ashley. Matapos ito ay palihim palang pinuntahan ni Dana si Eddie upang sabihin ang lahat nitong nalaman tungkol sa pagkamatay ni Ashley. Bago dumating ang araw ng laban ay kinausap ni Eddie si Joe upang sabihin na alam na nito ang buong katotohanan at nagsising hindi nakinig sa mga paliwanag noon ni Travis. Sa kabila nito ay pinanatili ni Eddie ang kanyang pagiging professional dahil ngayon ay parte ng kanyang team si Joe. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw na pinakahihintay at nasa loob na ng ring si Joe at Travis. Sa unang 3 round talagang nahirapan si Travis dahil halos 4 na taon na rin siyang hindi sumabak sa laban. Nakailang bagsak rin si Travis dahil hindi maikakailang malakas na ang mga suntok ni Joe. Buti na lamang sa kanilang break time ay nagawang paalabin ni Frank ang damdamin ni Travis kaya't nagsimulang mag-counter-attack si Travis sa ika-4 na round. Hindi nagtagal ay umabot sa ika-10 round ang laban. Sa round na ito ay makikitang puno ng tensyon ang laban at anumang oras ay maitatanghal ang mananalo. Sa oras na iyon ay muling binanggit ni Eddie kay Joe ang krimeng ginawa nito sa kanyang anak dahilan upang mawala ito sa focus. Natakot si Joe sa kung anong iniisip ni Eddie, kaya't nawalan na ito ng lakas ng loob upang lumaban.
Sa muling pagsabak sa ring ay tuluyan ng inilabas ni Travis ang kanyang pagkapuot sa kalabang si Joe, at hindi na ito binigyan ng anumang pagkakataon. Dala ng matinding emosyon ay nagkaroon ng dagdag na lakas si Travis, at isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan dahilan upang tumilapon si Joe palabas ng ring. Natapos na ang laban at tinanghal na panalo si Travis dahilan upang muling masungkit ang World Championship title. Sa muli ay siya na ngayon ang greatest boxer ng panahong iyon, bagay na nawala sa kanya dahil kay Joe. Sumunod na araw ay tumungo si Dana at Travis sa address ni Kelly, ang kanyang kapatid na matagal na panahon niyang hindi nakita. Dahil sa tagal ng kanilang pagkawalay ay naging kapana-panabik para sa magkapatid ang muli nilang pagkikita, at dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Travis.